mga loves! It's me, Angel again, and welcome back to my channel! Sa mga bagong pasok lang sa channel ko, don't forget to like this video and subscribe ka na rin. And also guys, before I proceed sa topic ko today sa video na to, heads up ko lang kayo that this coming December, para sa aking mga subscribers dito sa aking YouTube channel, ako ay magpaparaffle po sa inyo guys. Wow. First time ayuda, first time raffle na gagawin ko sa mga subscribers ko dito sa YouTube channel. So by December 2nd week or 3rd week, magpo-post ako ng video regarding sa mechanics ng raffle guys kung paano makasali. Kaya, keep tuning in! Okay, isa ka rin ba sa nag-aabang sa update ng postal ID? Ang daming nagtatanong sa akin guys dito sa channel ko kung ano nang update sa postal ID and yung iba nagre-request na gawan ko ng content. Kung natatandaan nyo guys, March 2023 pa lang ay nagsuspend na ng application sa postal ID. And matatapos na po ang taong 2023. Alam niyo ba guys, nang nag-start ako magtrabaho, first time ko sa trabaho, ang pinakaunang valid ID talaga na nagkaroon ako ay ang postal ID. Dahil ito yung valid ID na magagamit mo sa lahat kahit anong transaksyon. At ito yung valid ID na ang bilis lang makuha. Ang postal ID makukuha mo siya guys within 15 working days kapag nasa Metro Manila ka, and kapag nasa province naman ay nasa 20 to 30 days. Para sa atin mabilis lang yun, 'di ba? Dahil ang hirap kumuha ng mga valid ID talaga. And itong postal ID isa sa mga pinaka-easiest way and pinakamadali talagang kunin. Though may bayad siya, pero mura na rin yung payment niya guys. 450 to 650 if I'm not mistaken. Ba, not bad na yun. At dahil sa dami ng nag-request dito sa channel ko guys, pinuntahan ko mismo ang post office dito sa Pasig branch para makahingi ako ng update at maibibigay ko sa inyo ng tama yung details. And sad to say mga loves, until now, November 2023, suspended pa rin po ang application sa postal ID. Nationwide po ito guys ha, so hindi lang po ito dito sa Pasig branch, sa lahat po ito ng branch ng post office. So, suspended po ang application ng postal ID. Kung ang tanong mo, how about naman po Miss Angel kapag renewal lang? Same po, no renewal as of the moment. How about naman doon sa replacement lang kasi nawala yung old postal ID nila? Same pa din po. Wala pong replacement as of the moment. As in guys, pagdating sa usapang postal ID, stop operation po sila dyan, hindi po talaga sila tumatanggap. Base lang to sa naririnig ko guys ha, kaya daw nag-stop itong postal ID because of the national ID. Kasi parang they want all Filipinos na makakuha or makakakuha talaga ng national ID. But the thing is, ang problema guys, ang tagal-tagal ng releasing ng national ID. Kayo ba dyan guys, sa mga may national ID na ngayon, ilang years ba bago nyo natanggap yung national ID nyo? Share naman guys, i-comment nyo dito sa video kung ilang years nyo sa nakuha. Ako guys, natanggap ko yung national ID ko more than a year. At ito pa guys ha, nung natanggap ko yung national ID ko, hindi pa yung PVC. Print out pa lang siya yung papel. So ganito yun guys, as in, nakita nyo yan, papel pa lang. Di ba binalita to na ito daw muna yung pamigay? So naranasan ko siya guys. Ito yung unang natanggap ko talaga as my national ID. Kaya hindi ko rin nagagamit. Okay? Kayo ba, naranasan nyo rin ba to? Yung print out lang muna yung pinadala sa inyo sa national ID. And then guys, after mga 2 weeks siguro mula nung natanggap ko tong papel, dumating na yung PVC ko para sa yung national ID ko mismo. Ayan. So hindi na siya papel. After 2 weeks ko pa siya muling natanggap. So, sa mga nakatanggap dyan ng papel din, dun sa national ID, I'm sure we have the same reaction. Tawa to the max, no? Sino ba namang hindi matatawa dyan, guys, diba? At tagal-tagal mong inaantay, tapos darating sa'yo papel. Tapos, guys, ang problema ngayon ng national ID, walang signature. Kaya hindi siya valid sa lahat ng transaction. Hindi siya primary ID. Kasi nga, walang pirma. So, for example, sa bank, guys, pag ipapakita mo yung national ID mo, hanapan ka pa ng other valid ID. Kasi nga yung national ID natin talaga is walang signature. Diba? Iwan ko ba sa government natin, ID lang, ang gulo-gulo pa. Anyway, going back to the postal ID. So, I also asked there kung
kailan ba, meron na bang estimated date na magre-resume ang application sa postal ID? And another sad to say guys, wala akong natatanggap na liwanag na sagot or sagot na makaka-inspire man lang kahit papano. So until now guys, wala pa rin silang estimated month, walang estimated year kung kailan magre-resume ang application sa postal ID. Naka-until further notice pa rin sila guys. And remind ko lang guys ha, para may nakikita ko mga online na nag-a-assist ng mga kukuha daw ng postal ID, naku po, huwag na kayo magsayang ng time, higit sa lahat, huwag kayong magsayang ng pera para doon. Si post office na mismo ang nag-announce na hanggang ngayon ay suspended pa rin at hindi pa rin sila tumatanggap ng kahit anong application for the postal ID. Okay, so sa mga walang valid ID dyan guys, baka naman qualified kayo for the SSS ATM Pay Card. No, ilalagay ko sa description yung link ng video ko doon guys. Panoorin nyo, baka sakaling qualified po kayo at makukuha kayo doon ng valid ID nyo. May video din ako guys sa mga acceptable IDs pag kukuha ka ng passport. So valid ID din yun guys. Ang bilis lang kumuha din ng passport. In just 2 weeks, meron ka ng valid ID. No? Meron akong video dyan kung ano yung mga IDs na ina-accept sa passport. Baka sakaling qualified kayo guys. Ang link ng video guys ay nandito rin sa description nitong video. Panoorin nyo na lang. Okay? Thank you so much for watching everyone.